Una ay pinaalala sa atin ng Jesus ang tinatawag natin priority of importance. Alin yung dapat iuna, kasi lahat naman mahalaga. Alin yung dapat na unahin, kasi kung minsan hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag namin prioritization. Isang panyaya ni pinangayag na Jesus, inangkin niya rito yung alin, yung tungkol sa katarungan at sa pag-ibig sa Diyos versus yung tithing, yung pagbibigay. So maraming tithing ang mga isip, kakain na ho sa mga gulayin. Meron silang tinatawag na ikapo. Mahalaga na makita po. Kung yung ikapo ay bahagi rin ng katarungan at pag-ibig ng Diyos. Pero dapat makita kung alin yung kung tawagin natin ay higit na nangangailangan at yung tinatawag natin kinakailangan bigyan ng diin sa madaling panahon. Most important at most urgent. So, kinakailangan yun ang higit na nangunguna. Maaaring importante, pero hindi naman urgent. Mayroon din naman urgent, kailangan lang, pero pwedeng ipagpaliban kasi bakit? Hindi naman yun ang importante. So, kinakailangan yung number one sa prioritization natin ay itong dalawang ito. Most important and most urgent. So, dapat inilalagay natin yan sa pagkilos natin. Or else, mawawala tayo. Hindi natin makita kung alin bagay importante sa buhay natin. Pangalawa, ay ipinapaalala ni Jesus yung alin. Yung gusto ng tao na magpugayan, purihin ng kapwa-tao, pinapalakpakan, pinapahalagaan. Gusto natin na nakalagay yung mga pangalan natin. Alam nyo, ito ay isang napakahirap na baguhin sa tao, na maalis. Kasi bahagi yun ng aming tawag natin ay human need. Ay sabi na natin ay there is a need to be recognized. Pero ang sinasabi ni Jesus ay paanyaya na alin, dapat ito ay kaya natin itakwin sa ating sarili. Renunciation ng mga bagay na nagpaparamya sa atin. Well, hindi masama ikipapurihan, but do not seek to be recognized. Kung papurihan ka ng mga tao, walang problema kasi isang galing sa kanila yun. Pero yung kagustuhan mo na kinakailangan kang i-recognize, ay iba yun. Bahagi yun
kung maaari, ay sabi nga namin, ito yung patuloy na paanyaya, ay maging anonymous. Kung minsan, yung tao gusto maging anonymous kapag ginagawa ay masama, ayaw magpakilala. Pero gusto niya makilala naman siya kapag siya gumagawa ng mabuti. Bahagi yung paanyaya na susilin. Kahit na gumagawa ka ng mabuti, hindi mo kinakailangan ipakilala yung sarili mo. Kasi mas malalim na alam mo na ikay mabuti. Bahagi yun. Kinikilala ka man o hindi, palakpakan ka man o hindi, kasi alam mo, yung ginagawa mo ay mabuti. Kung tutusin yung pangalawang hamon ni Jesus, ay nakasalalay doon sa pagpapalalim ng integrity ng iyong pagkatao. So, siguro makakamit yun kapag malalim na yung iyong pagkatao na ikaw ay kumbensino na hindi na kinakailang kilalanin ng tao yung ginawa mo sapagkat alam mo gumagawa ka ng mabuti. So bahagi yun na kung saan ay ipinapaalala sa atin ng buong ikaba. Medyo mahirap yung bahagi ng paanyaya na pinapahayag ni Jesus. Yung term na ginamit ninyo rin sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libigang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Alam nyo, kapag pinuri kayo ng tao, sabi nga natin, that is 5 minutes of fame. Pagkatapos na, mawawala na. Bahagi yun. Hindi ka nakilala. Good kung makilala ka for after 1 year, 2 years. No? Pagkatapos na, wala. Hindi ka nakikilala din. Kahit na nga yung mga nakalagay ng mga pangalan diyan sa mga kalsada, pangalan lang yun. Hindi na nila malaman kung sino ba yun. Pero sana makita na kaya inilalagay yung pangalan na yun, tutularan. Hindi yung para maging sikat ka. It should be model, hindi para sa ikararangal mo. Ngunit para maging gabay sana sa mga susunod na henerasyon. Bahagi yun. Bagaman kung minsan, sabi nga natin, nasa gray area yun. Pero, yun ang paglabanan natin. Yung maghanap tayo ng pagkilala ng ibang tao. Kalimitan nga sinasabi ko mas gusto ko na wala kayong pangalan, anonymous. Bakit? Kasi kapag inilagay niyo yung pangalan ninyo, donated fund. Anong sabi niyo? Tinanggap niyo na ang inyong gantimpala. Yun na yung gantimpala ninyo. Hindi na yung gantimpala niyo sa langit. Kasi sabi lang, that is a paid advertisement. Binayaran mo yung pagkalagay ng pangalan mo dyan. Kaya, bahagi rin yun din yung nais kong sana maging bahagi. Napakahirap. Napakahirap. Ito na nga na lamang itong ating bed. Gusto nila mayroong certificate. Gusto nila mayroong pang bed. Hindi. Tinanggap nila yung inyong gantimpala. Yung sana yung gantimpala natin
na binahagi niyo yan kasi bakit? Binigay niyo yan. Hindi yung alin, parang may pagmalaki na ako may bigay niyan. Hindi na kinakailang malaman ng tao. Kasi yun ay mula sa iyong kagandahang loob. Bahagi mo yun. At kung tutusin, kahit nawala din yung pangalan mo, sabi nga natin yung kagandahang loob ng Diyos, bumibisilak yun eh. Yun ay nakikita, nagbibigay ng liwanag. Pagkakataon na kung saan ay makita po natin. So itong dalawang ito, yung panyayan ay pinapahayag sa atin ng Lord ng Ama. Yung prioritizing. Ano yung most important and most urgent. Pangalawa, huwag tayong masilo sa patuon na makilala tayo ng ibang tao. Yung kabutihan mo ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng ibang tao.